Grabe! Ang sarap sa mata! Ang haba! Nang ano po? Bulalas ko. Nagtaka si Tito Bert sa reaksyon ko. Itinuro niya ang parehabang kahoy na disenyo na idinagdag ko sa paligid ng ilaw na ipinagawa nila. Yun o! Iba ka talaga, sir. Nagawa mo pang lagyan ng dekorasyon yung kisame namin. Ang galing mo talaga. Sagot ni Tito sa akin. Napakamot na lang ako ng ulo. Medyo nahiya ako sa naglaro sa aking isipan. Iba kasi ang dating ng kanyang pananalita. Kaya akala ko kung ano na ang kanyang tinutukoy. Napakambyo tuloy ako ng palihim. Wala po yun, Tito. Saka madali lang naman po yung gawin kasi. Madali? Pang-architect na ang skill mo, sir. Tugon niya. Napadako na lang sa simento ang aking mga mata. Medyo may kurot sa puso ang tinuran niya. Kung alam lang niya na dati akong matagumpay na architect bago ako naging isang bumbero. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ito ang tamang oras para maging malungkot hinggil sa aking nakalipas. Basta, huwag kang mahihiyang pumasyal ulit sa amin, sir, ha? Malaking tulong talaga ang ginawa mo para sa amin. Liliwanag na ang gabi dito sa garahe. Alam mo na, may katandaan na ako. Medyo malabo na ang mga mata ko. Kaya talagang masaya ako para dito. Nakangiting pasasalamat sa akin ni Tito Bert. Tumango lang ako at ngumiti. Nagpapasalamat din ako dahil naging mainam ang unang banding namin ng aking kapitbahay. Ngunit ang mas malaking dahilan ng pagpapasalamat ko ay ang unti-unting pagkakaroon ko ng pagkakataong makalapit ng mas matagal kay Liz. Sir, balik ka ha. Ang bilis mong magtrabaho. Next time, inom naman tayo. Para naman magkaroon ako ng kaibigang artistahin. Paninikong biro ng tito ni Liz sa akin. Nakitawa na lang din ako. Sa tinagal-tagal ko nang hindi nagkakaroon ng mahabang pag-uusap na gaya nito sa ibang tao, nalimutan ko na ang pakiramdam kung gaano kagaan sa puso ang dulot nito. Totoo ang binanggit ko noon sa aking boss na si Althea. Napaka-boring ng aking buhay. Tanging mga pakikipag-ugnayan ko sa mga katrabaho ko at ang paminsan-minsang halinghing ng aking mga kliyente ang naririnig ko araw-araw. Kaya't hindi ako nagkamaling pumasyal talaga kina Liz. At least, sa mumunting sandaling ito, naguhitan ng bagong kulay ang madilim kong buhay. Habang nagpapaalam ako sa kanya upang bumalik na sa aking bahay, ay siya namang paglabas ulit ni Liz sa kanilang tahanan. Nakuha pa naming magpang-abot sa tagal ng biruan namin ni Tito Bert. Tito, sibat muna ako ha. Bili lang ako ng rekado para sa ulam natin mamaya. Paalam ni Liz sa kanyang tiyuhin. Mabilis na lumingon sa akin si Tito Bert. Naku, tamang-tama. Sasamahan ka raw ni Art. Wala naman daw siyang gagawin ngayon. Di ba, Art? Pangingindat sa akin ni Tito. Nabigla ako sa kanyang tinuran. Yeah. I will also do grocery anyway. Nauutal kong palusot. Umaliwalas ang mukha ni Tito Bert. Nabitag niya kaming pareho ni Liz sa kanyang plano na mas paglapitin pa kami. Pero ako, namangha ako sa hitsura ni Liz. Nakasukbit ng bahagya
Sa harapan ng shorts ni Liz, ang suot niyang maluwag na puting t-shirt. May suot din siyang itim na cap na bahagyang nakasandal sa kanyang noo, habang ang ilang hibla ng kanyang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sinundan ng mga mata ko ang kurba ng kanyang katawan. Ang banayad na pag-angat at pagbagsak ng kanyang mga dibdib sa bawat hakbang niya. Kay aya talaga ng kanyang itsura. Kaakit-akit. Pero sinusubukan kong labanan ang pag-uumapaw ng aking nararamdaman. Napayuko ako ng kaunti para masilayan ang laylayan ng kanyang suot na shorts. My God, ang kanyang mga binti, makahaba, makinis, at tila hinubog para akitin ang aking mga mata. May kakaibang ritmo ang hakbang niya. Parang sumasayaw ng banayad sa kumpas ng dagat, sa pinot mainit na buhangin. Hinahaplos ng ilaw ang kanyang balat, pinapatingkad ang kanyang kakinisan. Napako talaga ang tingin ko sa kanyang mga binti, at habang lalo siyang lumalapit sa akin, pakiramdam ko'y unti-unting pinapalitan ng pagnanasa ang simpleng paghanga ko sa kanya. Nilunok ko ang lahat ng naging biro ko sa kanya kanina. Sa kabila pala ng kanyang bruskong pananalita, ay may tinatago siyang kahali-hali ng kaanyuan. Nakakabuhay talaga ng dugo. Oh, bakit parang natulala ka yata sa tomboy? Nakataas na kilay niyang sambit sa akin. Napakagat ako ng ibabang labi. Tomboy man o hindi, tiyak kong binuhay niya talaga ang natutulog kong damdamin. Lizette's point of view. Para akong piniprito sa loob ng kotse ni Carter. Hindi ako makakilos ng maayos. Ni hindi ko nga maigalaw ang aking lieg para makasulyap sa kanya. Pero sa gilid ng aking mga mata, naaaninag ko ang nakaflex niyang braso habang hawak niya ang manibela. Galit ka pa rin ba sa akin? Biglaan niyang tanong. Ngumuso lang ako at hindi umimik. Umusog pa ako palayo sa kanyang direksyon at tumingin sa mga dinadaanan naming mga puno. Paypay ako ng paypay gamit ang aking cellphone dahil umaangat na naman ang pamumula ko sa aking pisngi. Dala ng kanyang malambing na boses at namumutok niyang mga braso. Nakatodo na ang aircon na. Hindi pa ba sapat? Daan muna kaya tayo sa 7-Eleven. Bili kita ng ice cubes. Nakangisi niyang banat sa akin. Naningkit talaga ang mga mata ko. Sinasadya na niya akong asarin para magsalita ako. Pero paano ko siya haharapin kung parati siyang nakatitig sa aking mga mata at sa aking suot? Pero kahit na naiilang ako sa kanya, sa kaibuturan ng aking puso, nagugustuhan ko na ang kakaibang atensyon na ibinibigay niya sa akin. Ano? Talent mo ba talagang magdedma? Pang-aasar ulit niya. Hindi na ako nakapagtimpi pa. Ganyan ka ba kadaldal? Mataray kong sagot. Ayaw mo? Natatawa naman niyang tugon. Umikot ang mga mata ko sa aking talukap. Napapagod na akong sumagot sa kanya ng pabalang, kaya sinunod ko na lang ang binubulong ng aking puso. At iyon ay tratuhin siya ng maayos. Ito naman talaga ang nais kong mangyari. Ang magkaroon kami ng matinong bonding. Hindi naman sa ganon, hindi lang kasi ako sanay
Kasi naman, inisnab mo kami for many years. Araw-araw kang nagja-jogging at dumadaan sa harapan namin, pero Nihay wala. Mutawi ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakangiti. Wait, does that mean you were hoping I'd notice you? Tanong niya sa akin. Kinurot ko talagang aking braso at pumikit. Kaunti na lang talaga at sisigaw na ako sa loob ng sasakyan niya sa panggigigil ko. Mahangin ka rin no? Supalpal ko. Huh? Yun kaya yung sinabi mo? Pamimiloso po niya. Nais ko na talagang bumaba ng sasakyan at iwan ng taong ito. Pero sige, kaya ko pa namang magtimpe. Mas mainam na sigurong manahimik na lamang kaysa makipagtalo pa sa kanyang mapang-asar na ngiti. Alam mo, if you really want to spend time with me, we can have dinner at my place right now. And if that leaves you curious, maybe we can move somewhere a little more private. Bulong niya habang paikot niyang hinahaplos ang katawan ng manibela. That way, you won't need to secretly stare down there. Ipapahawak ko naman talaga kung gusto mo. Nakangisi pa niyang dagdag. Ngumuso siya sa ibaba niya sabay kindat. Napakahambog talaga. Pagkaparada niya sa tapat ng supermarket, agad kong binuksan ang pintuan ng kotse. Wala nang paalam. Tuloy-tuloy akong lumakad palayo. Naririnig ko pa ang mga huling banat niya. Pero mas pinili kong umalis na lang kaysa patulan ko pa siya dahil medyo nadadala na talaga ako sa hitsura niya. Gusto ko na lang maligo sa yelo. As in buong katawan. Pinagpapawisan na kasi ako. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, bigla kong naalala si Grey Jaguar. Parang gusto ko yatang balikan ng mga videos niya para maitawid ko ang init sa katawan ko. Carter's point of view. Pagpasok ni Liz sa supermarket, ay hinila ko kaagad ang sando ko at pinaypayan ko ang aking sarili. Ang hindi alam ni Liz, ako talaga ang nanlalagkit sa pawis. Kahit ako ang nang-aasar sa kanya, ako talaga ang apektado. Pinipigilan ko lang talaga ang pagwawala ng daga sa ibaba. Natatawa ako sa nangyayari sa amin, pero mas natutuwa ako sa reaksyon niya. Kung alam lang talaga niya, nag-uumapaw na ang pangungulila ko sa kanya. Kung paano siya ngumiti, kung paano siya tumingin, at kung paano siya magalit. Ngunit habang natatawa ako, may kasamang pangamba ang unti-unti kong paglapit sa kanya. Sa tuwing sinusubukan kong itulay ang puwang sa pagitan naming dalawa, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga alaala ko sa kanya at ang takot na baka mali ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung saan ito patutungo. Panahon lang talaga ang makakapagsabi. Sa takot kong bumalik sa mapait kong nakaraan, ay hinayaan ko na lamang napatayin ang aking pananabik sa kanya. Kinausap ko na lamang siya ng maayos hanggang sa aming pag-uwi at hindi na muling binalikan pa ang tema ng aming batuhan kanina. Mas maigi na ito kesa naman sa sumuong ako sa sitwasyong hindi ko pa kabisado kung napapanahon na bang bumalik sa kanya. Wika ng aking isip. Pagpasok ko sa bahay, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras.
Agad kong binuksan ng computer dahil kagabi pa ako binibitin ng pagkakataon. Kailangan ko nang ilabas ito. Kung hindi ay mababaliw ako sa init na aking nararamdaman. Isa-isang nag-pop up ang mga mensahe sa account ko bilang si Grey Jaguar. Ang katauhan kong nakatago sa maskara at kumikita ng limpak-limpak na salapi dahil sa aking lihim na trabaho. Let's see. Bulong ko habang nagbabrowse sa inbox ko na puno ng papuri at mga hindi maipaliwanag na kahilingan ng mga kliyente na kadalasan ay masyadong personal para ipakita sa iba. Alam ko kung sino ang mga seryoso sa mga kausap ko at sino ang handang magbayad para sa kanilang pantasya. Gaya nga ng sinabi ko noon pa, ang lahat ay may presyo. Habang nagbabasa ako, ay napatingin ako sa isang bagong mensahe mula sa isang Pinay. Binuksan ko ito at binasa ang nilalaman. Hi Grey Jaguar, I'm Gina. Filipina ako and married to an Australian named Peter. He came across one of your videos and honestly, he hasn't stopped bringing you up since. Ha ha ha. I think he finds you really captivating. So if you're open to it, we were wondering if you'd be available for a private video session. You know, just something light. Maybe a casual call? Pareho mo kaming fans, so nag-message na ako sa'yo. Napangisi ako. Alam ko na ang karakas ng mga ganitong klaseng mensahe. Inunat ko ang aking mga braso para ihanda ang aking sarili sa isang bakbakan. Bagamat bago sa akin ang magkaroon ng session na kasama ang asawa, hindi na ako masyadong nag-isip pa. Total, wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Nag-reply ako sa kanyang mensahe at umasang makikita niya kaagad ang aking tugon. Hey Gina, thanks for the compliment. But you know how this works, right? Sabi ko. Napangiti niya ako nang makita kong bigla siyang nag-online. Huwag mong iisipin yun. Kayang magbayad ng asawa ko kahit magkano. Sagot niya. Kinagat ko ang bukong-bukong ng aking hintuturo habang pabalik-balik akong naglakad sa harapan ng computer. Inisip ko kung gaano kalaki ang halaga na maaaring i-offer ko sa bago kong kliyente at kung handa ba talaga akong pumasok sa ganitong klase ng setup. Hinablot ko ang aking phone sa kama at tinawagan ang aming boss sa club. Isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hello, boss? Bati ko. Oh, pre, musta na? Anong balita? Sagot niya. Dumiretso na ako sa punto ko. Boss, baka pwedeng hiramin ulit yung account mo. Narinig ko ang malakas na tawa niya mula sa kabilang linya. Ano na naman ba ito, Jaguar? Huwag mong sabihin kalokohan na naman ito. Sambit niya. Naglakad ako ng pabalik-balik. Nahihiya ako kay boss pero hindi ako pwedeng magsayang ng oras. Boss naman, promise, safe to. Pangungumbinsi ko. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim. Napapikit ako sa kaba dahil baka hindi niya ako payagan. O sige, pero kung ano man yan, alam mo ang limitasyon, Jaguar. Ayoko ng kalokohan. Magbalato ka na lang sa mga boys pagkatapos. Sagot niya. Para akong nanalo sa loto sa saya.
Yes, boss. Copy. Salamat. Sagot ko. Pagkababa ng tawag ay agad kong ipinadala kay Miss Gina ang business account ng aking boss. Hinihiram ko kasi ito sa mga transaksyong masiselan para maitago ko ang aking identidad. Hindi ko sinamahan ng presyuhan ang mensahe. Gusto ko munang makita kung seryoso talaga si Miss Gina sa kanyang sinasabi. Bahala na kung saan dadalhin ng tadhana ang usapang ito. Saglit akong umupo sa kama at naghintay. Ngunit laking gulat ko nang biglang mag-pop up ang mensahe ni boss sa aking phone. Binuksan ko ito at tumambad ang isang screenshot ng kanyang account. $20,000. Laglag ang pangako. Bago pa ako makareact, ay agad na akong tinawagan ng amo ko sa club. Anak ng tipaklong, anong binenta mo, Jaguar? Kondo? Ano tong malaking halaga na to? Sigaw niya mula sa kabilang linya. Taranta akong tumugon. Basta boss, tsaka na ako magkakwento. Hoy, ayusin mo yan, Jaguar. Galingan mo. At huwag mong kalimutan yung para sa boys, ha? Natatawang saad niya. Yes boss, walang problema. Sagot ko. Sinuntok ko ang kama sa saya. Muli akong napatitig sa screen ng computer nang tumunog ang message alert ng social media account ko. Well, mensahe ni Gina. Tumakbo ako pabalik ng keyboard. Wait a minute babe, sagot ko. Tinapik ko ng paulit-ulit ang magkabila kong pisngi para bumalik ako sa realidad. Hinubad ko agad ang t-shirt ko at tinapon sa gilid ng kama. Wala akong itinira, kundi ang isang manipis na tuwalyang nakapulupot lamang sa aking bewang. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong inilapat ang maskara sa aking mukha upang itago ko ang aking hitsura. Tinignan ko ang aking sarili sa screen at siniguradong handa na ako. Hindi lang sa hitsura, kundi sa buong persona ni Grey Jaguar. Umupo ako sa kama at sinabi ko, Alexa, turn on the camera. Dahan-dahan kong nilulubog sa karakter na ilang taon ko nang ginagampanan ng aking sarili. Ngayong gabi, ako si Grey Jaguar, ang lalaking sanay sa paglalaro sa apoy ng pagnanasa at pagpipigil. Magiging mainit ang gabing ito, paniniyak ko sa aking sarili. Hello po mga listeners ko. Muli na naman tayong binitin ni Carter. Mukhang magliliyab na naman ang gabi natin sa susunod dahil kay Grey Jaguar. Pero nakakakilig po talaga si Liz at Carter, hindi po ba? Ano kaya ang dahilan ng takot ni Carter sa tuwing napapalapit siya kay Liz? May kinalaman kaya ito sa kanyang nakaraan? Tsaka dati raw siyang architect. Paano siya naging bumbero? Nako, aabangan po natin sa susunod na kabanata mga listeners ko. Tiyak na may pasabog na naman, may lihim na namang ilalantad si Carter. Maraming salamat po at kita-kits ulit. Don't forget to subscribe para updated po sa pag-upload ng ating video. Salamat po, paalam!